Anyway, medyo matagal na po tayong hindi po nakapag-live, no? But today we have an important topic to take up. Kasi po, naglabas po ng investigative piece, no? O tinatawag nilang investigative piece itong Rappler regarding sa sinasabi nilang social media operations daw na ginawa ng gobyerno nung kasagsagan ng mga kontrobersiya dito sa Southeast Asian Games. Okay. Ngayon po, kung nabasa nyo, kung gusto nyo basahin yung inilabas ng Rappler, marami po sila mga datos na inilabas doon na sa totoo lang medyo nakakalito at medyo, I would say, medyo inconclusive. No? So tutulungan po natin ang Rappler ngayon. Tutulungan natin sila because tayo na po ang magpapatunay na mayroon niyang nangyaring social media operations noong kapanahunan ng Southeast Asian Games. Ngayon, maiksi lang po itong video na to. Hindi po natin papahabain para mapanood nyo po ng buong buo. Yun po ang hinihingi ko sa inyo ngayon. Kung meron po kayong panahon, panoorin nyo po ito ng buong buo. This is going to be short, but this is going to be very, very clear. Okay? So, sabi ko nga kanina, meron pong nangyaring social media operations noong Southeast Asian Games. Pero unlike dun sa sinasabi ng Rappler na gobyerno ang nasa likod nito, ang katotohanan po ay hindi. At ito po ang pruweba. Ngayon, I will walk you through several slides para maintindihan po natin. At para background lang po, ito po kasi yon. Nung kasagsagan po ng kontrobersiya, no, may dalawang hashtags na lumabas. Yung We Win As One, hashtag We Win As One na ginagamit ng mga organizers, no, ng Southeast Asian Games, at yung hashtag SEA Games Fail. Okay? So, meron kang We Win As One, meron kang SEA Games Fail. So, in order to determine kung meron bang kung ano ba talaga ang mas nangingibabaw na sentimiento ng ating mga kababayan, gumawa po kami ng side-by-side comparison, no, between the two hashtags. Kaya po, nakikita nyo po sa screen ngayon, no? Nakikita nyo po sa screen, no, yung comparison between hashtag SEA Games Fail at saka hashtag We Win As One. So, sandali. Tatanggalin ko lang sandali ito para mabasa ko, no? Sa salamin ko. Okay, hindi nyo nga pala ako nakikita. Okay. So, makikita nyo po sa bandang kaliwa, We Win As One. Sa bandang kanan, hashtag SEA Games Fail. Okay. Ayan. Nakikita nyo po na mas marami pa rin ang total engagement ng We Win As One kaysa SEA Games Fail. Okay? Ngayon, tinignan rin po namin kung kailan, ano po ang engagement nitong mga hashtag na to. At ito po ang nakita namin at dito kami medyo nagulat. Dito kami medyo nagulat kasi pag tinignan nyo po ito, okay? Sa bandang kaliwa, We Win As One at saka SEA Games Fail. Okay? Lumalabas po na 2 araw lang, pumitik itong SEA Games Fail nung Sunday at saka Monday, which is 25 and 26, no? At mas kakaiba pa, pag tinignan nyo sa may bandang right side po, no, kung kailan pumapalo ang engagement nitong hashtag SEA Games Fail, no? Tilang nakaprogram. Every 4 hours merong lumalabas. Every 4 hours pumipitik. Kung sanay po kayo sa artificial behavior ng Facebook, yan po ang ibig sabihin yan, no? Medyo tilang may kumakarga. Kung titignan nyo po yung kulay light blue sa screen ninyo na graph, yan po ang graph ng mga posts regarding We Win As One. Which is, kung titignan nyo, natural na natural. Merong mataas, merong mababa, may oras na mataas, may oras na mababa. Pero itong hashtag SEA Games Fail, no? This is an artificial movement kung makikita po ninyo. Hindi po normal, kumbaga. Ngayon, dahil po dito, na-trigger ngayon yung aming curiosity. Aba. Tila may gumagapang. Tila may nag-ooperate nitong hashtag SEA Games Fail. So we looked into it a little bit further. We tried to find out sino-sino ba, ano-ano ba ang mga pages sa Facebook na nagkakalat nitong hashtag na to. Ito po ang unang mga nakita namin. Ayan. Napansin po ninyo? Okay? Kung mazo-zoom in nyo lang po, mazo-zoom in nyo lang yung logo dyan. Okay? Yan po ang logo, yan po ang logo ng ating isa sa mga paborito natin, no? Yang Malacanang Catering and Events. Malacanang Events and Catering, no?
yung kilalang anti-Duterte na Facebook page. Ha? Sila po ang unang-unang nakakalat. Kung mapapansin niyo po, interactions 49,000. Ha? Para sa kaalaman lang po ng lahat, itong itong page na to ay may kulang-kulang 150,000 lang yata na followers. Pero bigla pong pumitik yung kanilang interaction. Hindi lang 'yan, no? Oh, naglabas sila ha. Tingnan nyo sa bandang ilalim, November 25 nila nilabas. Tapos sunod-sunod po 'yan. Ha? Kung titignan po natin, sunod-sunod po 'yan. Okay? After niyan, naglabas na naman sila. Ayan, November 25, sunod-sunod po ang paglalabas nila. Ha? Sunod-sunod. O yan, November 25, November 25, November 25, naglabas na naman sila. O, ito na naman. Again, November 25, November 25, November 25. O, hindi pa yan. Ha? Naglabas na naman sila. November 25, November, at saka si Pinoy Ako Vlog, naglabas na rin. Okay? Napapansin nyo po, ha? Etong mga pages na ito, okay? Etong mga pages na ito, sila po ang unang-unang nagkakalat nitong hashtag #SeaGamesFail. Hindi lang po. So, nandiyan na si Malacanang Events and Catering. Nakita na po natin si Pinoy Ako Vlog. Aba, hindi po makukumpleto ang kanilang samahan. Kung wala rin po itong si, pangalan nito? Itong si, yan, si Silent No More. Okay? Yan po ang unang-unang nagkalat ng hashtag #SeaGamesFail. Ha? Makikita nyo po, babalikan ko po ito, no? Itong graph na ito, babalikan ko po ito. Ha? On the right side, makikita nyo, on the left side po, makikita ninyo, ha? Dun sa period na yon, 25 and 26, ha? Ng Nobyembre, bigla pong bumuhos ang hashtag #SeaGamesFail. Okay? At during those 2 days, okay, nakaprograma po every 4 hours. Kung titignan nyo, nag-start ng 3 a.m., pumalo yung interaction. Nung medyo pababa na siya ng mga bandang alas 7, alas 8, pumalo na naman ulit. Nung medyo pababa na siya ng mga bandang alas 2, ay alauna, okay, pumalo na naman ulit. Pababa na siya, nako, halatang halata na may nagbabayad. Meron pong nagbabayad para siraan ang Southeast Asian Games using the hashtag #SeaGamesFail. At ang worst po niyan, no? Dahil nga po sa ganyan mga banat, abay na-pick up na po ng media. Kung titignan nyo ito, no? Na-pick up na po ng ABS-CBN. Ayan, no? Oh, tumitrending daw ang hashtag #SeaGamesFail. Abay, trending talaga. Paano naman siya hindi trending? Binabayaran. Ha? At hindi lang yon, dumouble down pa ang ating mga kalaban, no? Pag sinabi kong kalaban natin, kalaban po ng Pilipinas. Tingnan niyo na naman 'to si Pinoy Ako Vlog, ha? Okay. Tingnan niyo ang style. Okay, una, shinare nila etong yung supposed to be nangyari doon sa Timor-Leste na team, ha? Shinare nila yon. Ngayon, sa share ni Pinoy Ako Vlog, okay, meron lumabas na comment itong si Jerome Abenojar, okay, na sinasabi niya siya daw si Jerome Abenojar. Ito comment niya, come on, your athletes are not, kumbaga siniraan palalo, ha, ang Timor-Leste, no? Pero, ang nakakatawa dito, ha, ito naman po ang lumabas pagkatapos pinost yan. Okay? Ang tunay na Jerome Abenojar ay nagreklamo, fake account daw. Ha? Fake account daw yung ginamit pang comment dito sa page na to. So, nakita ninyo kung paano style nila. Unang-una, nilabas ni Pinoy Ako Vlog. 'Di ba? After nilabas ni Pinoy Ako Vlog, merong supposed to being nag-comment na DDS. Pagkatapos nun, peke pala yung nag-comment na tao na yan. Hindi pala totoong si Jerome Abenojar yung nag-comment. Yan po ang ginagawa nilang estilo sa pagkalat ng fake news. So nakita na po natin ang dalawang klaseng estilo. Ha? Unang-una, yan, yung programmed attacks. Nakikita natin, ha? No? Kung saan itong mga pages na kilala na anti-Duterte, sila po ang nanguna sa paninira sa gobyerno. Okay? Ha? Ngayon, ito pa po ang masakit niyan. Pagkatapos po ng lahat ng yan, ha? Itong Rappler na nagsasabi ngayon merong government operations para siraan ang media. Abe, sila ang isa sa mga pinakaunang
sumakay dito sa issue na ito. Kung titingnan niyo yung picture na yan, tingnan niyo, nakabilog. Ano pa yung ginamit nilang Ano yung ginamit nilang ehemplo? Di ba ito sa Malacanang Events and Catering? Yan, nakabilog, Ha? Talagang ganyan po kalalim ang operations na nangyari nung itong opening ng SEA Games 25, 26, 27. Pero hindi po totoo na gobyerno ang tumira niyan. In fact, ang gobyerno nga, si Panelo nga ang panayang salita tungkol sa SEA Games, di ba? No, kung meron man talagang naninira ng SEA Games, itong mga taong ito. Ha? Tingnan mo, Rappler. Gumawa pa ang Rappler ng SEA Games fail updates, ha? Okay? Gumawa sila ng sarili nilang storya. SEA Games fail, netizens embarrassed by Philippine Games hosting. Okay? Yan po ang tutunay na nasa likod nitong operations na ito, no? At sana po wag tayong magpapaloko sa mga istilong ganito, sa estilo ng mga ano ba tawag diyan, sa mga anay, Wag po tayong magpapaloko diyan kasi po kung magpapadala po tayo dito sa mga negative na story na to, sayang naman po, no? Sayang, hindi lang yung pera na iginastos ng ating gobyerno para dito sa Southeast Asian Games, but yung goodwill po na nararamdaman ng marami sa mga nanonood dito. So, like I said, maiksi lang po itong video na ito. I hope na naintindihan po natin. I hope na naipaliwanag po natin ng husto sa ating mga kababayan na ano ba talaga ang nangyari nung early part, no? Sana po sinasabi ng Kongreso, no? Titignan po, they will look into the SEA Games fake news attacks, no? Not just from social media but also from mainstream media. Abay, sana totohanan po nila ito, no? Sana po we have to get to the bottom of these attacks kasi this goes beyond free speech. Iba po yung may problema kayo sa ginagawa ng gobyerno and you talk about it, iba po yon. Iba rin po yung magbabayad kayo katulad po ng ginawa, no? Nito mga taong ito. Very very clear po, no? From the movement of the engagements, the period that it was undertaken, it is very clear that there was a coordinated, malicious, synchronized attack against the Southeast Asian Games. And with the obvious objective of embarrassing the government in front of the international community. Okay? Sa akin po, economic sabotage yan. Dapat po makasuhan yan. But anyway, nagpapaalam na muna po ako sa inyo. Ito po si Carlos Munda ng Minda Vote. Maraming salamat po. Sana po ma-share nyo itong video para mas marami po makaalam ng katotohanan. So, bye.